Ito lang masasabi ko sa inyo mga trolls na nagpupunta sa aking channel na sasabihin yung bot-bot na 20 million. Kitang-kita nyo naman eh. Ilan ba ang populasyon ng OFW na nagsisigawan ngayon? Approximately nga lang yan eh. 'Di ba? 20 yan. 10 million lang ang sinasabi ko. 'Di ba? Yan ang katotohanan. Talagang voice of the people. Voice of God. 'Di ba? Sayang lang pag aliluya natin kung hindi natin nakikita yung tama kung sinong ating dapat natin suportahan na nagbibigay. Kung tayo tumulong sa isang taong nakatulong sa mga mahirap, gaya na rin ang ginagawa natin sa kanila. Natutuwa ang Diyos. Kung kayo nagpapakain, kayo nagbibigay sa mga taong nauuhaw, nagpapakainom man lang kayo ng tubig na malapig na sa baso, sa taong alagad ng ating Panginoong Diyos na hamak, gagantimpalaan kayo sa ating Panginoong Diyos. At ito'y nakasulat sa Matthew 10 verse 41. Siya ang gagantimpala sa inyo. Hindi yung kayo, magbibigay lang kayo sa mga taong alam ninyo na makaganti sa inyo. Hindi po, mali po yun. Kung kayo po'y tumulong, isipin ninyo ang Panginoong Diyos ang gagantimpala sa inyo, hindi ang tao. Ang tulungan ninyo yung mga taong lugmok sa kahirapan sa bansang Pilipinas. Yung mga nagugutom, mga trolls, tandaan ninyo. Nakakuha din kayo ng pera galing kay Lisa. Ibahagi ninyo sa mga taong dapat tulungan, sa mga taong nangangailangan sa bansang Pilipinas sapagkat sila po'y naharap ngayon sa kagutuman. They are now suffering hunger because of higher prices and our basic needs of the Philippines. Kaya gumawa kayo ng mabuti para pagdating ng panahon, pagpapalain kayo ng Diyos. Diba? At pagdating din ng panahon, makasama kayo sa kanyang kaharian sapagkat napagkatiwalaan kayo ng kanyang salita. Kung anong sinasabi niya, sinusunod ninyo. Nagpakain kayo sa nagugutom. Matthew 25, 46, 42, 41, 42, 46, dyan mga kapatid na mababasa mga kapatid. Kung alin man sa ginagawa ninyo, tumulong kayo sa mahirap, nagpakain kayo sa mga mahirap. Gaya na rin ginagawa ninyo sa kanya. Matthew 41, Matthew 10 verse 41, sinasabi ko rin sa inyo yan. Klarong-klaro mga kapatid. We are based in the Bible. Lahat ng mga sinasabi ni Tatay Digong sinasabi niya. Nag-merge yan. Totoo rin. Dahil sinasabi naman sa John 14 verse 11. Ba't hindi kayo maniniwala? Sinabi niya kay Thomas at saka ni Felipe. Na ang Ama ay suma sa akin at ako'y suma sa Kanya. Hindi ako ang nagsasabi, kundi ang Ama ay nasa akin. Kung naniwala kayo sa akin, mapalad kayo. Sapagkat ako'y pupunta na sa Ama. Sapagkat pupunta ako sa mas dakila sa akin. Makagawa daw tayo di mo nang nagawa ng ni Jesus Christ. Sapagkat tayo nanampalataya kay Jesus Christ. Yan ang sabi niya. Sa Matthew 14 verse 12. Sa 30 naman mga kapatid, hilingin ninyo ang ninais ninyo ipagkaloob ni Jesus Christ para maluwalhati ang Ama. Sa 14:14 naman, hilingin niyo sa pangalan niya, tutugunin niya ang lahat na sinasabi niyo. Kaya nga tapos ang mga anak ko, mga kapatid dahil hinihiling ko sa Diyos. God is majesty. Tandaan niyo yan. Di ba? Kayo mga trolls dyan nagsipuntahan diyan sa aking channel para asalan ako. Mali po kayo. Pero, ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong umalis sa ilaw. Humingi kayo ng kapatawaran sa mga sinasabi ninyo. Patawarin kayo ng Diyos. Dahil mabuti ang kanyang puso. Ang kanyang pag-ibig is agape. Everlasting ang pag-ibig niya. Hindi kagaya ng pag-ibig ng tao na ibigin ka lang pag may pira ka. Hindi po. Yung
insinuate namin dito yung kabutihan na nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Kung may Diyos kayo, naniwala kayo sa akin. Kung wala kayong Diyos, hindi kayo maniwala sa akin dahil kadin mo yung Espiritu ang nandyan sa inyo ngayon. Ngayon, ipinagtanggol ko si Tatay Digong. Bakit? Siya po'y nakatulong sa mga mahirap at mga inosente. Mga inosente ang pinagtanggol niya. Hindi po choice ng mga inosente na gaganyanin ng Addictus Benedictus. Ngunit choice ng Addictus Benedictus na maganyan siya. Bakit? Gusto niyang yumaman sa pagitan ng magtinda ng ipinagbabawal. Alam naman nilang ipinagbabawal. Kung anong mangyari sa kanila, consequence nila yon. Alam nila ang magiging consequence sa kanila. Nandoon ka sa masama, sa kasalanan. Pag sa kasalanan ka, kamatayan ang kabayaran. Nasa Biblia yan. Huwag po tayong mga pastor, huwag po tayong makikisali sa mali. Dahil mali na nga yun eh. Budget natin blanco. Diba? PhilHealth natin 60 billion. Ipinabalik na ng Supreme Court. Mali. Supreme Court na yung nagsasabi. Nag-utos, ibalik yun. Hindi mabalik nila dahil binulsa na nila. Mali pa ba yun Supreme Court na nagsabi? Ang mga tao nagsisigawan, voice of the people is our voice of God. Diba? Voice of the people. Voice of God. Kung pinalakpakan si Tatay Digong dito sa lupa, gaya na rin sa langit. Book of Populi, Book of Day. Diba? Mahirap pa intindihin yun, mga kapatid. Hindi ko sinasabing mag-side kayo. Pero sayang lang ang pag-aliluya natin. If you accept Jesus Christ, we are the Son of God. And yet, if you are God, you know what is right and wrong. Why? Nakikisama kayo sa mali na pinabalik na ng Supreme Court 60 billion PhilHealth. Hindi pa rin kayo magsasalita dahil aliluya lang kayo. Anong klase? Diba? Untugin yun ng utok ninyo, isintro ninyo ang katotohanan dahil ang katotohanan siyang nagpapalaya sa ating isipan. Mahirap pong maging bulaan tayo. Kaya hindi mo na ako mag-aaral ng theology. Baka magamit ko pa sa business ko. Businessman ako. Nagtatrabaho ako sa Philippine Airlines. Nang gabi, nagtitinda ako ng isda at gulay sa umaga. Para ibabangon ko lang ang aking pamilya sa kahirapan. And yet now, tapos na sila. Psychometrician, registered nurse. Dahil naniwala ako sa ating Panginoong si Jesus Christ. And I know yet, before I enter this congregation, I do believe in Him. He is Elohim, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan mga kapatid, sa mga kandidates dyan. Ito lang po masasabi natin mga kapatid. Kumampi po tayo sa matutuwid para maging matuwid tayo. Kumampi po tayo sa malakas para maging malakas tayo. Kampi tayo sa Diyos dahil ang Diyos ang matuwid. Bye-bye mga kapatid. God bless. Mga kandidates natin dyan at mga pastor na matutuwid. Bye-bye mga kapatid.